Sabi ko kapatuloy, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Parang pagod na sila. Pagod na po ba kayo? So, manatili po kayo mga kayo, kapatid. So, sabi ko kapatuloy, brothers and sisters, una pigit sa lahat, siyempre, no, we are welcome, we're welcoming, no, everyone. So, salamat po sa inyo po, super thanks sa inyo po support, no, to all the support and cooperation na kung saan, brothers and sisters, to make this gathering possible. So, ang Diyos po magpala sa atin sa bagay na yan. Amen po. So mga kapatid, brothers and sisters, bago po tayo lumako sa atin pong proper retreat, no? Mga kapatid na mahal, nais ko po mga kapatid na mahal na ipaalala na ihanda natin, no? Please do prepare yung ating Bible, yung ating notebook and ball pen. So dapat, no, meron po kayong ganyan, no? Bible, notebook, and ball pen. Brothers and sisters, so I will give you a simple something overview sa tinatawag nating retreat. Sabi nyo nga po yung salitang retreat. Yan. So, retreat, hindi retreat, no? So, retreat po sabi natin retreat. So, to speak, sabi natin pag-urong. Sabi natin pag-atras. Pag-velo. So, naan po ba kayo makinig? So, bago tayo mo po, brothers and sisters, sabi dito, sa Mark chapter 6, sa verse 31, sabi sa ESV, so to speak, no, sa English Standard Version, ganito pong pagkasabi, mga manggagawa ko sa Panginoon. And it says like this, and he said to them, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. Talking about yung salitang desolate, sabi niyo desolate. Ibig sabihin, lugar na walang tao. At ang sabi dito, no, for many were coming and going, and they had no leisure or free time even to eat. At sa wikang sariling atin, ganito po ang pagkasabi, mga minamahal kapatid. Meron po akong pulpito, hindi nyo lang nakikita. Amen? At ganito po ang pagkasabi, no? Napakaraming tao o napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuha kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya, sabi niyo nga po, kaya't hindi sila lahat nagsabay-sabay magsalita. Sabi natin, kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan. At makapagpahinga kayo ng kaunti. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. So, pwede na po kayong maupo sa nagdali, brothers and sisters. Wala pa po tayo sa ating mga topics, sa ating mga talk. Ngayong hapon ito sa ating pong tinatawag na retreat. Now, brothers and sisters, sa ating pagpatuloy, taas po yung kamay na nakikinig. Yan, salamat po. So, again, no? So, salamat po sa inyo pong pagsuporta, brothers and sisters, sa inyo pong pagtugon. Tandaan po natin, ito pong ginagawa natin ito, mga kapatid, hindi po yan kay Brother Ed. Amin po ba? Hindi po yan para sa kanino pa man. Mga kapatid, hindi para sa Panginoon. Sa nimo sa'yo kapatid, sa lahat ng iyong gagawin, gawin mo yan palagi ng para sa Panginoon. Mo ginagawa. Amen? Sabi nga, brothers and sisters, gawin ang lahat ng bagay na para sa Panginoon natin ginagawa. Kasi kapag para sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Hindi ka mag-asawa, at hindi ka magre-reklamo. Sabihin niyo po, hindi ako magre-reklamo. Hindi ako magre-reklamo. Sana all. Amen. Amen? So mga kapatid, brothers and sisters, sa ating pagpatuloy, tingnan natin yung salita all about retreat. Sabi natin retreat. Sabi ko nga po sa inyo, in other term, ang ibig sabihin niyan, pag-urong, pag-atras, pag-welo. Amen? So kapag ang laban, medyo alanganin tayo, kailangan natin matras. Amen? Brothers and sisters. Now, sabi rito, a retreat is an invitation to take time out and leave behind the stress and anxiety of daily life and spend time praying, reflecting, and rediscovering our relationship with God. Napakaganda po ng kanyang sinasabi. Katulad sa atin, di ba? Tayo po bilang manggagawa ng Panginoon, di ba? Ang isa't isa sa atin, brothers and sisters, ay may kanya-kanyang responsibilidad. Pero kayo nangalagaan, di ba? Di ba, mga anak, mga apo, nagluluto kayo, brothers and sisters, amen?
Yung mga asawa ninyo, pinaghahandaan nyo. Diba? Lalo na nagtatrabaho. So mga kapatid, ito pong pagkakataong ito ay napakaganda na samantalahin natin. Sapagkat dito, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, retreat pag may time. Buti dito mamblay ng dila, no? Diba? Relax din sa katabi mo. Relax din pag may time. Ang retreat, sa madalit sabi, ay isang imbitasyon. Sabi natin, imbitasyon. So, imbitasyon ito, para sa inyo, galing sa Panginoon. Kasi tayo magigawa. Imbitasyon na maglaan ng oras at iwanan ang stress. Di ba? Ang ganda? Sabi natin, at iwanan ang stress at pagkabalisa sa pang-araw-araw na buhay. At maglaan ng oras. So, ito yung gagawin natin para magdasal. Sabi natin, maglaan ng oras sa pagdarasal. Pagmumuni-muni. So, tandaan niyo po, nandito po tayo, dapat may impact sa buhay natin. No? So, nandito tayo para magnilay-nilay. Nandito tayo para magdasal. At siyempre, higit sa lahat, mga kapigramahal, brothers and sisters, pagmumuni at muling pagtuklas. Sabi natin, pagmumuni at muling pagtuklas ng ating ugnayan sa Diyos. Mahalagang makita natin nasa na tayo. Kasi hindi tayo pwedeng kumabante kung hindi natin alam kung nasa lugar tayo. May ibig Amen. Kaya dito, muli natin dinidiscover yung ugnayan natin sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kamusta naman yung ugnayan natin sa Diyos? Kamusta naman ang ugnayan natin sa Diyos? Ewan ko. Good. Bahala na. Good. Amen? So dapat alam natin yung lugar natin na kung saan tayo natin. Diba? Dapat, brothers and sisters, alam natin, diba? Kung nasan tayo, para alam din natin kung ano yung gagawin natin. So yung sa'yo katabi gets? Now, and I quote, Bishop Ted Bacani once said, kailangan natin umatras for us to be able to move forward. Minsan minsan sa pagtuturo sa amin ng ating kagalang-galang na obispo, sinabi niya sa amin, kailangan natin umatras upang tayo ay makakabante. Ay, ganun ba kayo? So, ganoon din sa atin. Harap tayo sa anniversary, kailangan natin na medyo buwin. Umatras. Para lang sa gayon, di ba? Pagkami tayo muli ng lakas, papagandaan natin. Yung iba't-ibang bagay pa, ipapagawa sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Now, brothers and sisters, may mga nagtatanong, ang retreat po ba ay obligado po ba tayo dyan? Sabihin niyo po, brother. Huwag niya nagdagan ng brother Pogi at saka guwapo. Wow. Masyado kayo seryoso, no? Sabihin niyo po, brother Ed. Obligado po ba kami mag-retreat? Obligado. Gusto niyo sagutin ko kaya? Now, dito, eto, brothers and sisters, yung sagot. Sabi ito, no? Retreat is not obligatory. But we strongly encourage everyone to do it annually or once in a year. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, walang persahan yan. Yung retreat, hindi po yan persahan. Pero, mga kapatid, hinihimok tayo. Nagawin natin ito. Bakit? Sapagkat minsan lang naman yan sa isang taon. Di po ba? At yan naman po para sa atin din naman. Amen? So, brothers and sisters, again, ang tanong is, what is the purpose of retreat? Sabi natin, what is the purpose of retreat? Now, ito po siya. Sabi nito, no, in its simplest form, the purpose of retreat is to take time, to take a mindful, so to speak, correction. In its simplest form, the purpose of retreat is to take a mindful break. A retreat, including that, is time set aside, specifically to withdraw from your everyday life. Sa other term, ang ginamit doon is to withdraw from what is difficult. Pagbawi sa bagay na kung ano yung mahirap. Amen? At ang sabi dito, brothers and sisters, especially to withdraw from your everyday life with the intention to rest, reinvigorate, or transform. Sa madalit sabi, sa pinakasimpleng anyo, uri. Mga kapigaman, sa pinakasimpleng anyo, uri nito, brothers and sisters, sabi ito, ang layunin ng isang pag-uro o retreat ay makapagpahinga ng may pag-iisip. At sabi ito, ang pag-urong ay oras na partikular na inilalaan
upang umatras mula sa pang-araw-araw na buhay. Ikinig mo ba kayo? Pag-atras mula sa kung ano yung bagay na mahirap. No? At ito po may layunin, makapagpahinga, brothers and sisters, at muling pasiglahin. Amin po ba? O muling pasiglahin o magbago. Kasi dito, brothers and sisters, sa ginagawa natin ito, napakahalaga kasi na dapat yung mga kapatid yung ugnayan natin sa Diyos, hindi stagnant. Amen po ba? Hindi yung, kumbaga, yung sa relasyon, sa ugnayan natin sa Diyos, di ba? Kung ano yung meron tayo, yun na lang. Dapat, diba, dapat habang tumatagal tayo, katulad sa atin, di mo yung maiwasan yan. Diba? Sa paglingkod, marami nang tinatamad, marami nang gusto magpapalit, marami nang gusto na mayaw. Kaya mahalaga yung retreat, sapagkat dito nare-refresh tayo. Nakikinig mo kayo? Dito nagkakaroon tayo ng panibagong sigla. At dito higit sa lahat, natatransform tayo. Amen po ba? Amen. Alam niyo, di ba, mga kapatid ko na mahal, may naalala ko minsan workers na gusto na magpapalit. Pero nung isinagawa yung retreat, nagbago yung kanyang isip. Ikinig ko ba kayo? Amen. At siya pinagpatuloy sa patuloy. Kasi dito sa ginagawa natin ito, di ba? Nakakatulong ito para tayo makapagpanibago. Di ba sabi ng Isaiah, nagtitiwala sa Diyos, ay magpapanibagong sigla. Kaya sabihin sa iyo katabi ka, magagawa ko sa Panginoon. Ngayong hapon ito, magpapanibagong sigla. Amen? O, mabuti tayo doon, pumapalakpak eh. Amen? So, brothers and sisters, ang ginagawa natin ito to simplify, no? What is the overview of retreat? Yung pagkalatang ideya, nakapaglamahal ng sinasabing retreat, a retreat is a type of group getaway. Yan? Katulad dito, di ba? Alis muna tayo sandali sa paghugas ng tingnan. Alis muna tayo sandali sa paglalaba, sa pag-aalaga ng bata. Unahin muna natin si Lord. Amen. Sa pamagitan ng praise the Lord. Sa pamagitan ng pagkilig ng Lord. Ang retreat ay isang uri ng group getaway o relaxation, pagpapahinga, di ba? Kaya dito mga kapatid, wala muna kayong ibang isipin. Presensya lang muna ni Lord. Wala tayong ibang isipin ko ni Lord. Tulungan po ako na yung pagkilingkod ko. Mas lalo pang mapaunlad, mapaganda. Di ba? Kasi nandito na rin lang tayo. Sabihin mo sa inyo katabi, kaya kapatid, Kapatid, think positive, think positive. huwag kang aayaw. Sabihin mo sa kanya, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy, tuloy, tuloy. At dito sa ginagawa natin ito, brothers and sisters, nagbubuklod tayo eh. Amen? Pinagbubukod natin ng isa't isa ang ating puso at isipan, di ba? Yung layunin natin, yung motibo, para nang sa brothers and sisters, di ba? Makagawa pa tayo ng ibang goal. Makagawa pa tayo ng ibang layunin. Kaya dapat, di ba? Sa darating na anniversary, amen? At sa mga susunod pang panahon, dapat meron tayong goal. Amen? Ay Lord, sa susunod, pagkatapos ng anniversary nito, magsisipag na ako. Pag merong monthly meeting, sa pangunan ni Brother Ed, pupunta na. Amen? Pag merong mga, ikinig ko ba kayo, pag may patawag, pupunta na. Wala sumasagot. Amen? Hindi na ako kakanta pag gusto ko lang. Hindi na ako magiging workers pag gusto ko lang. Amen? Kapag nilingkod, hindi pakiramdam yan. Yan po yung tibok ng ating puso. Yan po yung pagpapasya natin. Kaya sabihin sa katabi mga kapatid, dahil nag-volunteer ka kay Lord, diba? Hindi naman tayo hangin, tao ka naman. So dapat nandun ang presensya. Dapat nandun ang pagtulong. Yan po. So parang po natin sila. Yan. At sa oras nito, mga kapatid naman, yan po yung something overview as an introduction sa Word ng Retreat. At tayo po yung magpapatuloy. Again, tayo po yung magpatuloy na magpupuri at sasamba sa Panginoon at tuloy-tuloy po tayo sa ating mga paksa at mga pakinggan. Sa pungan ni Brother Ed, Sasan, at ang ibang ito. Talakpakan natin siya. One. At tayo